I'm back. So, marami nagtatanong, para saan talaga ang buhay? I mean, earthly life? Kasi pag sinabi mong buhay, kahit si Kristo, sinabi niyang, ako ang buhay. So, yung taong walang Kristo o walang Jesus sa buhay niya is walang kabuhay-buhay. Ang buhay na meron siya ay very temporary, very dry, very, alam mo yung puro pinupuno niya ng happenings kasi walang happiness. Pero once makuha mo si Christ, kasi ako, in my life, talagang napatunayan ko eh. Kasi I tried everything. Iba-iba ng chapter ng buhay ko. Sinubukan ko, nagpo-focus ako sa career. Tapos, yes, I believe in God. Pero, kulang yun pag hindi siya nakasentro eh. Pero, nung finally nilagay ko na siya sa center, and the Lord knows kung ang struggle mo lang is pinagsasabay-sabay mo. Kasi at that time, gusto kong gawing stable yung buhay ko. Gusto kong maging financially stable. So, akala ko, I will put money in the center or my job or career in the center. Tapos si Lord, nandyan lang. Sabihin, meron akong fear of God. I still go to the church. Kaya lang lukewarm na ng konti. Kasi nga nakasentro yung career eh. Pero para madalian ako, ang ginawa niya is pinayagan niya magkaroon ako ng cancer. The word is pinayagan niya. Meaning to say, ang cancer ay hindi galing sa Diyos. Pero papayagan niya yan kasi alam niya ang future mo or alam niya kung ano yung psyche mo. Na pagka natakot ka, hahanapin mo ngayon yung solusyon. Aayusin mo yung order. Kung inuuna mo dati yung career mo, nagkaroon ka ng cancer, unahin mo ngayon yung Diyos kasi gusto mo matanggal yung cancer. And that's what happened to me. Ano kasi ako wala akong matakbuhan kundi si Lord. At sinabi ko sa kanya na wala akong pwedeng matakbuhan. I mean, saan ko kukunin yung milyon-milyon para gumaling sa cancer? Ikaw lang ang pwedeng umayos sa akin. Kaya nung napanood ko na si Benny Hinn ay ginagamit ng Diyos, pumunta ako sa Luneta. I don't care kung nakakatawa sa ibang tao. I don't care. Para sa akin, wala silang cancer kaya hindi na naintindihan yung nararamdaman ko eh. And I got healed. Tapos, ano pala yun? May stages yun. I got healed from being, what do you call this? Insecure. Hindi na ako financially insecure. Nakita ko na talagang si God lang talagang mahalaga. Nagkaroon ako ng direction. Tinanggal niya yung takot na mawalan ng pera. Inisip ko, mas mahalaga buhay kaysa pera. Habang huminga ka, kaya mong dumiskarte, makakahanap ka ng pera. Pero pagka stage 4 ka na at talagang mamamatay ka na, ano magagawa ng pera mo? Diba? Lalo na kung yung pera mo kulang. I went through a lot. At now that I'm reviewing it, it's delightful eh. Kasi ang dami kong natutunan eh. Iba kasi yung from experience, yung knowledge mo, yung kung tawagin nila experiential knowledge, bibigay ng joy yun eh. Parang pagluluto, yung hindi ka natuto sa pagbabasa eh, kundi sa panunood at through experience. Yung tipong, because of experience, kuha ko yung oven ko. Sabihin, alam kong i-manipulate. Kunyari, papatayin ko yan, lalagay ko sa broil, mga 5 minutes para lang matunaw yung keso sa ibabaw. Tapos i-on ko ulit yan mamaya. Or hindi ko yan papatayin, lalagay ko yan sa napaka babang temperature. Para talagang consistent na mainit siya sa loob, pero hindi siya na-overcook. So, yung experience mo of
Same principle applies eh. Kaya nga yung iba kung bakit mababaw yung ligaya is kulang ng pinagsamahan with God. Napakahalagang meron kang experience of God. Yung tipong dumaan ka sa napakahirap na what they call this, trahedya. Pero nakatayo ka pa rin. Gusto ko nga yung mga comedy nga napanood ko noon eh. Madadapa si Maricel Soriano sabay sasabihin, kaya niyo yun? Yung tipong may scratches ka na but you still believe na maganda ka. So, wala sa peklat ng paa ang labanan eh. Kundi, nasa confidence, nasa shape ng legs. Yung sabihin, saan mo ilalagay yung confidence mo? Kasi ako, ang alam ko maganda shape ng legs ko eh. So, pag nag-leggings ako, ayos lang yan. Kasi ang leggings, hindi dapat yan sinusuot ng sakang. Except na lang kung mahaba yung blouse mo. So, in life, tuturuan ka ni Holy Spirit paano mo maximize yung happiness mo in your personal situation. Kasi who you are, lahat ng dynamics mo, unique eh. Sabi ko nga, ang pagkakaiba ni God at saka ng nanay, is si God, kaya niyang i-clone yung sarili niya according to your needs and who you are. Ang nanay, hindi niya kaya eh. Kung 4 ang anak niya, hinahati niya yung sarili niya eh. But God can focus on each person 100%. Pero, kunyari, sinabi mo, what about yung nanay ng isa lang anak? Still, hindi mo nababasa ang heart ng anak mo. Hindi mo nababasa ang mind niyan. At hindi mo alam kung ano mga binabasa niyan. Lahat ba ng nakikita niyang video, napapanood mo? Pag nag-i-scrolling yan, lahat ba yun dumaan sa mata mo? No, hindi kasi God. Pero si God, alam niya past mo, present mo, at pupuntahan mo. Kaya reliable siyang, kaya nga tinawag na God eh, reliable siyang friend, advisor, master, lahat na. Ako talaga tinatawag siya ng spouse ko kasi katwiran ko, yung asawa ko, earthly spouse ko lang yan. Kumbaga parang guardian ko lang yan habang nandito ako sa planet Earth. Pero si God, talagang spouse ko kasi in everything, kinukonsulta ko siya. And that gives me joy. At hindi mo yun makukuha sa kahit kaninong tao except with Jesus. Kaya panalo ka pag nakuha mo si Lord. At pag binasa mo yung word niya, magdasal ka muna, sabi mo, Lord, help me discover you. Tsaka hindi mo kailangan basahin. Bagay, sa umpisa talagang gusto mong basahin from cover to cover eh, no? Tapos after nun, parang pagkain, isi-savor mo, basahin mo ng by chapters lang. Ako, ang ginagawa ko, pag tinamaan ako doon sa isang verse, titigil ako and then I'm going to contemplate. Kasi kakausapin niya ako doon eh. Ang hirap ay paliwanag ng happiness ko ngayon kasi masyado na siyang malalim at diverse. Kahit na kumain lang ako ng saging eh. I'm so grateful na nakakain ako ng saging kahit diabetic ako. Compared to others na masyadong bantay na bantay yung kinakain dahil hindi nila alam yung secret eh. May secret ako eh. Bigay ko sa inyo secret ko para makakain kayo ng kanin. If you're diabetic, ang daming bawal, eto yung secret. Mag-set aside ka muna ng 1 week. Yung 1 week na yon, ang tawag doon, cleansing week. Ang iinumin mo is, what you call this, ako biniblender ko eh. Ang inumin mo ay juice na i-blender mo yung carrots, celery, apple. Sa Pilipinas, mura na yata yung apple ngayon eh, kasi nagpapadala doon ng China. Kung wala kang apple, gamitin mo yung, kasi ako ginagamit ko strawberry or apple, kung ano yung in season.
Diyan nga sa Pilipinas, gusto ko yung guyabano eh. Subukan mong, basta importante merong carrots kasi yung carrots napakataas ng fibers. Eh, ang secret sa diabetes, pagka gusto mong, what do you call this, gumaling ka, laging isipin mo, combination of protein and fibers. Protein and fibers. So, lahat pwede mong kainin kung alam mo siya, paano siya. So, yung 1 week na yon, ang ginawa ko, nag-juicing ako. Inaral ko yung lahat ng tinuturo nung nasa Facebook na kalbo na nagtuturo ng herbs. Kasi importante yun eh. Like, dapat masarap yung juice mo para mainom mo. Yung celery, may kasamang carrots, yung hindi pa malasa yon, pero pag nilagay mo ng apple, sasarap na siya. So kung wala kang apple, pag nilagay mo ng something sweet, siguro pwede na yung kasi wala akong guyabano dito eh, pero yung talaga favorite fruit ko yun. So just make it sure na mataas yung fibers mo. Yun nga, yung carrots na naka-blender with what you call this, with celery. At kung malakas ang loob mo, kaya mo pang dagdagan ng celery, yung mga green, winner yun. Gawin mo yun kasi yung very feeling. Tapos, ang partner nun, hard-boiled egg. Kumain ng kanin for 1 week. Aayusin nun yung system ng katawan mo. After that, ang baba ng, sabihin, magiging normal ang blood sugar mo. And while you're doing that, wag mong tatanggalin ng metformin. Kung you're on maintenance medicine, tuloy-tuloy mo yun. Hindi ko alam kung ito is magwo-work sa lahat ng, hindi ko alam kung pwede ito sa type 1. Basta ang alam ko, nag-work sa akin kasi clear sa akin yung rule eh. Fibers and protein. So, protein, pwedeng mag-aadobo ako ng baboy na hindi maalat, tatanggalin ko yung taba. So, may iwan yung talagang laman lang, papartner ko yun sa juice, sold na ako. Saka konti lang eh. Kahit basta protein ang partner nung fibrous juice mo, busog ka eh. Wala kang craving. Kasi hindi ka ginugutom eh. So, try nyo yun. And going back, never do anything without praying first. Kaya nga inuulit ko, yung hindi nagdadasal bago kumain, madalas yung mga yun may sakit na malala eh. Or may masakit na, sabihin, ang sakit kasi hindi galing kay Lord eh. Ito ngang diabetes ko, alam ko pinanggalingan nito eh. Talagang nagsabay-sabay yung what do you call this? Diskarte ng demonyo na hindi ko alam na masama pala yung orange juice. Ginawa kong tubig yun for many months. Kaya nagkaroon akong diabetes eh. Hindi ako dapat meron eh. Dahil healthy eater ako eh. Mahilig ako kumain ng whole foods. Yung imbis na sitsirya, mahilig ako sa gulay. Kung kakain ako ng cake, isang slice na maliit lang. Mas gusto ko mga prutas. Whole foods nga, yung tipong kung pwedeng, ang tawag dyan, yung hindi siya masyadong dumadaan sa process. Yung kung pwedeng galing sa puno or kinatay, nilaga, ginawang sinigang, shoot. Di ba? Kaysa dun sa ginawang fishball, mas maganda yung pinirito mo, pinaksiw mo, isda pa rin yung nakikita mo. Kasi yung mga fishball, minsan isang kutsaritang fish lang yun eh. Tapos, kalahating kilong arena. So, anong kinain mo dun? Eh di yung flour at saka yung oil. Magkaka-diabetes ka talaga. So, in finality, happiness is really from the Lord. Hanapin mo siya, babalanse buhay mo. I hope you get that.